Good day guys, sa video natin yan ay gagawin na natin yung review ko dito sa Xiaodan na Feiying Blade 1.5 na after ko gamitin sa isang full marathon dun sa Milo Final sa Cagayan de Oro. So marami nagre-request sa inyo at alam kong marami nag-iintay dahil 12:12 ngayon. So isasakto ko naman to ngayon, midnight. Susubukan ko para magabayan kayo sa mga gustong bumili nito ngayong sale na 12/12. So, itong sapatos na to, pinadala sa atin to ng Xiaodan na official store sa Shopee. So, please paki-visit nyo at kung sakaling o-order kayo, so please may link ako ilalagay dyan. Doon na po kayo sana bumili. Dahil sabi ko sa inyo, sila yung nagtiwala sa akin, sa atin, sa channel para ipadala yung sapatos na to para matesting. So, sana ibalik naman natin sa kanila yung tiwala na binigay nila sa atin. So, yun nga, sana doon kayo bumili kung sakaling bibili man kayo. So, itong sapatos na to, ito mismo yung ginamit ko nung Milo Final sa Cagayan de Oro. Ang milyahe lang nito nung time na yon is around 10 kilometers, so break-in period. Ang naging weather nga nung time na yon sa Cagayan de Oro ay talagang umuulan. So, sa mga nakapanood ng vlog, yun nga, sa umpisa pa lang ng vlog na yun, sinabi ko na sana maging makapit yung sapatos dun sa kalsada dahil nga basang-basa po talaga yung kalsada nung time na yun. Simulan natin dun sa outsole dahil talagang marami ang curious at gustong malaman kung ito ba ay makapit or ano masasabi ko dito sa outsole na to. So, 42 kilometer, pakita ko lang muna sa inyo, walang kabawas-bawas yan. So, pati dito, sa lugar na to na ine-expect ko na magkakaroon ako ng bawas. So, halos nawala lang yung kintab ng rubber pero handun pa rin yung mismong detalye ng maliliit na guhit. So, walang halos bawas. Sabi ko nga sa inyo noon, tama yung tingin ko dati na makunat yung material ng rubber. So, next naman is yung grip. Siyempre, mahalaga yun. Noong time na yon, so sabi ko, dahil nga basa yung kalsada, tingin ko yun yung pinaka-worst condition na maaari yung maranasan pag gagamit kayo ng isang running shoe sa isang running event. So, ito na po. Pakinggan nyo mabuti. Malinaw na itong outsole na to, sa basa na concrete at medyo mabuhangin, lalo na sa bandang gilid ng kalsada, medyo madulas siya talaga sa basaan na concrete. So, i-define natin yung concrete. Ano ba yung concrete? Yun yung mismong kalsada na walang as in simento. Yun yung definition ng concrete para malinaw lang tayo. Pero once po na asphalt, ng asphalt, yun yung kulay black, yun yung ipinapatong sa concrete, di ba? Yun yung pangkaraniwan. Ang asphalt, yun din yung mismong ginagamit pag magre-repair tayo ng kalsada. So, sa asphalt, napakakapit po nito. Dahil sa kalsada ng Cagayan de Oro, majority ng nadaanan namin is asphalt. Pero meron lugar doon na concrete. So, lalo na sa mga tulay, concrete. Kaya yun, nasubukan ko ng mabuti. Sa asphalt, napakakapit niya. Yun yung masasabi ko dito sa outsole. Inuulit ko, sa concrete, medyo mabuhangin at basa, medyo madulas. Yun, malinaw sa lahat ha. Punta naman tayo sa upper material. Yung race ay naganap ng alas 2 ng madaling araw at natapos ko ng alas 5. So, huwag kayo mag-expect na sasabihin ko na mainit o dahil talagang malamig yung panahon at umuulan. So, ang babasihan na lang natin sa review ko dahil nabasa talaga to at napakarumi, tingnan nyo naman yun. Wala naman halos sign na naging sobrang dugyot nitong sapatos na to. Pero sa totoo lang, after ng race, napakadumi po nito. Dahil ang ginawa ko naman, pagkatapos ng race, punta ako sa hotel namin. Naligo ako, kasabay kong naligo itong sapatos. So, binrush ko na agad siya ng soft na toothbrush para wag mo nang manuot yung dumi dahil nakakahinayang talaga. So, dito tayo sa upper. Siyempre, wala akong naramdamang mainit dahil nga madaling araw naman noong time na yon. Kainaman dito sa mga butas na sa knit. So, hindi naman kasi ito yung tipo ng upper na makikita mo na may mga butas na sobrang laki tapos makikita mo na yung medyas. Ang kagandahan ng ganito, sabihin natin na hindi ito yung pinakamalamig na upper sa sapatos. Pero, dahil yung may extra layer pa siya yun sa loob, so, nape-prevent niya yung pagpasok ng buhangin. Yun naman yung maganda dito sa ganitong klaseng upper na bukod sa malaking butas is meron siyang isa pang layer na mas manipis.
So yun yung nakita ko na pinaka-okay dahil yun nga, hindi ka maiirita pag pinasukan ka ng buhangin. Yun naman yung downside ng iba na sobrang laki yung butas. Yun, pinapasok talaga ng buhangin. At masasabi ko naman sa material dahil nga nabasa ito, lalong-lalo na itong bungad. Itong likod, hindi ito ganong nabasa eh. Hindi naman siya uma-absorb ng sobrang daming tubig sa pakiramdam ko. Sa pawis, sa tubig sa alsada, saktuhan lang. Although ramdam ko talaga na syempre napasok pa rin ng tubig. Pero hindi naman siya sobrang bigat sa pakiramdam. So, dahil manipis naman yung material ng upper. So, next naman, alam ko naman hinihintay nyo yung pagiging responsive ng sapatos. Around 415 pace, 430 pace, napakasarap gamitin talaga. Nung sapatos na to, sabi ko nga parang effortless yung naging race. So, mayabang na ako sabihin na effortless pero yun talaga naramdaman ko. Masarap siya itakbo sa ganung mga pacing, marathon pace. Hindi siya nakakangawit. At yung carbon, hindi rin siya sobrang tigas. Sabi ko nga sa inyo, 10 km pa lang yung nagamit ko rito. Hindi naman niya ako pinahirapan. Yung midsole, hanggang tapos ako ng 42 kilometers, ramdam ko pa rin yung lambot ng cushioning ng midsole. Meron kasing mga sapatos na pag medyo patapos na yung race, parang feeling mo patay na parang di mo na nararamdaman yung lambot niya. Samantalang nung umpisa, pakiramdam mo kay lambot-lambot. Ito, na-maintain hanggang dun sa dulo ng race, ramdam ko pa rin yung comfort. At ang maganda dito, yung after ng race, sabi ko sa inyo, wala gano'n akong ininda. So, sabihin natin madali talaga yung ruta, pero ito lang yung marathon na halos wala. Parang wala lang. Yung talagang konting-konti lang yung ininda ko sa calf. Although pinulikat ako, pero hindi yun masakit kinabukasan. As in, konting-konti lang. So, mahalaga kasi yun. Ibig sabihin, gumagana talaga yung shock absorption nung midsole. Ibig sabihin, konti lang yung nagiging stress or yung impact nun sa mga legs natin or sa mga muscle natin sa lower body. So, para sa akin, talagang effective at responsive yung midsole nitong sapatos na to. So, yung isang issue ko dati doon sa heel slippage dito sa sapatos, dahil ang ginawa ko lang naman pong adjustment is talagang medyo tinighten ko lang yung lacing ko. Mas maikli kasi talaga yung isang paa ko sa kanan kaysa sa kaliwa, yung mga fingers ang tinutukoy ko. So, meron pa rin bahagyang-bahagya talaga na heel slippage akong naramdaman dito sa kanang paa. So, sana yun nga, siguro tingin ko may nagtuturo sa akin na kaya naman daw gawin ng paraan yun sa pag-lacing na may technique yata sa lacing. So, hindi ko yun nagawa. So, hindi ko yun alam kasi. Pero, ang talagang ginagawa ko is yung runner's knot nga. Dahil sa pagkakataon naman dito, wala siyang extra lace. So, hindi yun magagawa dito. Pero yun nga, sabi lang meron daw ibang technique. So, unfortunately, hindi ko pa yun alam. So, kung tatanungin nyo ako kung talaga bang much better itong sapatos na to sa mga sapatos na na-review ko na or nagamit ko na, sasabihin ko mo totoo na talaga sobrang much better itong sapatos to. Although, mas mahal naman talaga to, doble ang presyo halos. Sa tingin ko, siguro yung ibang sapatos, ang nilamang lang nila, sa tingin ko yung kapit lang nung outsole. Pero sabi ko nga sa inyo, kung asphalt naman yung lalaroan natin, sobrang makapit pa rin to. At yun lang ang feeling ko. So sa breathability, hindi naman ito mapag-iwanan. Yung comfort, yung pa nga pala isa. Though sabi ko nga sa inyo, lukot na lukot to dahil payat yung pa ako. So walang discomfort ako naramdaman sa upper material nito. Para ka lang nakamedyas, parang ganun yung pakiramdam na wala kang nararamdaman na discomfort. So, sa pagiging stable naman ng sapatos, alam nyo naman na basa yung kalsada. May mga lugar na medyo madilim. Hindi naman po ako natapilo kahit medyo makapal yung stock height. So, talagang stable. Malapad yung likod, malapad yung bandang harap sa forefoot. Tingin ko, isa to sa pinaka-stable na sapatos na nagamit ko. Sobrang approved para sa akin itong sapatos na to. Medyo mahal nga lang talaga. Yun lang, price point, medyo mahal talaga. Pero para sa akin, kung may extra budget kayo, sulit pa rin na mag-invest dito sa Shodan Feiing Plaid 1.5. So ngayon, as of recording, naka-sale to 6,200. So sana ngayong buong 12/12 ay hindi magbago yung presyo. Pero ngayon, December 11 pa lang po, pero naka-sale siya, 6,200 as of recording. So yun na po yung mabilis na full review ko para dito sa sapatos na to. Asahan nyo lang po na magkakaroon pa rin naman ako ng update. So kung meron akong kakaiba na naramdaman na dito sa sapatos na to,
kung kailan pakiramdam ko is patay na yung midsole. So mag-update pa rin naman po ako. Pero asahan nyo po na sa mga upcoming race ko, talagang dito at ito talaga yung gagamitin ko sa year 2025. So kung nagustuhan nyo po yung video, paki-like po, mag-comment po kung may question pa kayo, and paki-share nyo po yung video sa mga running friends natin. Muli po, maraming pong salamat sa lahat. God bless po.